Magandang hapon, update muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, November 14, 2023. Sa kasalukuyan nga ay itong amihan o northeast monsoon nakakaapekto sa may northern at central Luzon. Samantalang itong shear line, ito yung area kung saan nagsasalubong yung malamig na hangin galing northeast at yung mainit na hangin galing silangan. At itong shear line nagdadala ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa area na Isabela, sa may Aurora, sa may Quirino, pati na rin dito sa area ng Quezon, pati na rin sa may area ng Rizal, Laguna, sa may Oriental Mindoro, sa may Romblon, sa may Marinduque, sa may Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Samar Provinces. Kaya pinag-ingat natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nakaranas ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw pa dahil sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang amihan o northeast monsoon naman yung magdadala ng mga paulan dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa may Apayao, sa may Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Better weather condition yung inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi din ng Central Luzon, pati na rin sa may Ilocos Region kung saan may mga tsansa lamang tayo ng mga isolated light rains. At para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating kapuluan ay partly cloudy to cloudy skies pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Yung ating mga Regional Services Division maglalabas ng rainfall advisory, thunderstorm advisory o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Samantalang yung minomonitor natin kahapon na bagyo ay humina at ngayon ay isa na lamang siyang low pressure area at kanina alas 3 ng hapon yung kanyang sentro ay nasa may layong 1,575 kilometers silangan yan ng southeastern Mindanao. Etong low pressure area na ito ay hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na araw o kaya sa mga susunod na sandali. Pero regardless, kung low pressure area man siya or bagyo, kapag lumapit ito sa landmass natin, ay posible pa rin itong magdala ng mga paulan kaya mag-iingat pa rin po tayo at mag-antabay sa update na ilalabas ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan nga natin dito sa may Bicol Region, pati na rin sa may Calabarzon, sa may Oriental Mindoro pa rin, Romblon, Marinduque, pati na rin sa may Aurora ay maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil pa rin sa shear line. Sa may Cagayan Valley naman ay inaasahan natin cloudy skies with rains dahil pa rin sa northeast monsoon o amihan. Para naman sa may Cordillera Administrative Region, sa may Ilocos Region, sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Central Luzon, better weather kung saan may mga tsansa lamang ng mga may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila at Legazpi maglalaro mula 25 to 30 degrees Celsius, sa may Baguio ay 16 to 25 degrees Celsius, sa may Lawag ay 23 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon bukas for Visayas and Mindanao, inaasahan naman natin yung better weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Pwedeng tumagal ito ng 2 to 3 hours in severe cases. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu maglalaro mula 26 to 32 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 25 to 34 degrees Celsius sa may Davao. At dahil nga sa amihan, inaasahan nga natin na may gale warning pa rin tayo dito sa may area sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, pati na rin sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa may northern coast ng Quezon, kabilang na ang northern at eastern coast ng Polillo Islands, sa may Rapu-Rapu, sa may Albay, at ilang bahagi ng Sorsogon. So, nandito yung website kung saan natin may kita yung detalyado update sa gale warning. Meron din tayong gale warning sa ilang bahagi ng Catanduanes, ilang bahagi ng Eastern Samar at ilang bahagi ng Northern Samar. Muli, ito po yung website kung saan natin may kita yung detalyadong information with regard sa gale warning. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, inaasahan natin from Thursday to Saturday, northeast monsoon, magdadala ng partly cloudy to cloudy skies, may mga may hinang pag-ulan pa rin sa Metro Manila. Agwat ang temperatura sa Metro Manila sa susunod na 3 araw, maglalaro mula 22
to 31 degrees Celsius. Para sa Baguio City naman, inaasahan natin from Thursday to Saturday, cloudy skies with light rains, dala pa rin ng amihan. Agwat ang temperatura sa Baguio, 15 to 25 degrees Celsius. Para sa Legazpi City, inaasahan natin kung bukas maulan, pagdating naman ng Thursday, better weather condition pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Then pagdating ng Friday to Saturday, cloudy skies na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog yung inaasahan natin. Posibleng epekto yan ng shear line o hindi kaya yung paglapit ng weather system na minomonitor natin. Kung low pressure area man siya or bagyo. Agwat ang temperatura sa Legazpi City sa susunod na 3 araw, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, inaasahan natin for Thursday, patuloy yung magandang panahon kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Pero pagdating ng Friday to Saturday, yung combined effect ng shear line o di kaya nung papalapit na weather system, posibleng isa itong low pressure area or bagyo habang lumalapit sa area natin. So, agwat ang temperatura, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, pagdating ng November 16, Thursday and Friday, cloudy skies na may mga scattered rain showers or thunderstorm yung ating inaasahan. Then pagdating ng Sabado, better weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamaya 5:24 ng hapon at sisikat bukas ng 5:57 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow at i-like ang aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report at bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.